Hawak na ng NBI ang suspect sa pamamaril sa anak ng isa nilang agent. Ang biktima, nadamay lang anila sa krimeng nag-ugat umano sa selos. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang ilang buwang pagtatago, natunton ng NBI sa bahay na ito sa Malolos, Bulacan ang sospek sa pagpatay sa anak ng isang NBI agent sa Baguio City noong November 24. Base sa investigasyon, kasama ng law student na si Luke Maranig ang kaibigang si Gino Manolo Castillo Banta at ang dating girlfriend ng sospek nang biglang dumating ang huli at pagbabarilin ang tatlo. Ayon sa NBI, si Banta ang totoong pakay ng sospek pero nadamay si Maranig. Selos ang tinitingnang motibo sa pamamaril. At sana ito ay mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng bata. At in behalf of my family, nagpapasalamat ako sa lahat na tumulong na ito. Kahit hindi ko masabi kung sino kayo, thank you so much. Nagbilin ako, kailangan makuha yung tao pero wag niyong lagay ang hustisya sa inyong kamay. Kailangan mahuli yan, mapanagot sa batas. Kaya sabi ko nga, ito ay isang pagpapatunay na ang NBI ay hindi marahas. Ang sospek ay positibong kinilala ng kanyang ex at ni Banta bilang ang mismong bumaril sa kanila. Pero itinanggi ito ng sospek. Ako lang po yung tinuro nung pumatay. Ano pong partisipasyon yun nun? Tinago ko lang yung sasakyan. Nahaharap sa kasong murder at attempted murder ang suspect sa Baguio Regional Trial Court. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nasa COMELEC First Division na ang petisyong i-disqualify ang mga tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025 dahil sa pagiging political dynasty umano. Ang sagot ng mga tulfo sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sila ang mga miyembro ng pamilya Tulfo na tumatakbo ngayong eleksyon na nais ipa-disqualify sa COMELEC ni Attorney Virgilio Garcia, isang retired AFP General. Aniya, pinagbabawal ng saligang batas ang political dynasty, partikular sa Article 2, Section 26. Nakalagay rito na ang ipinagbabawal ay ang political dynasty base sa depinisyong itatakda ng batas. Gayunman, ang depinisyon niya na dapat magmula sa Kongreso ay hindi raw maaasahan ayon sa petitioner. Hindi kasi umano ito naaayon sa interes ng Kongreso na ang 80% ay mula raw sa political dynasty base sa isang pag-aaral. Ang kawalan ng batas para i-define ang political dynasty mismo ang sagot ni Representative Erwin Tulfo laban sa petisyon. Kailangan po mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? Kinuwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga Tulfo na requirement para maging senador o kongresista. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ang petitioner ay tumatakbong kongresista ng 2nd District ng Quezon City katapat ni Congressman Ralph Tulfo. Ayon sa party list na nagnomina kay Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Sabi naman ng mga opisina ng mag-inang sina Representatives Jocelyn at Ralph Tulfo, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon. Pero maaari raw politically motivated ang petisyon dahil inihain ng isa sa mga kalaban sa eleksyon ni Representative Ralph Tulfo. Ayon sa COMELEC, hawak na ang disqualification case ng First Division ng Komisyon at dedesisyonan bago ang eleksyon sa Mayo. Pero mananatili pa rin ang pangalan ng mga Tulfo sa balota. Gagawin po natin ng paraan na tapusin po ito. Commitment po natin yan. Pag sinabi natin ito po yung timeline, ito po yung timeline natin, ito po yung susundin natin. Pero kahit madesisyonan nila, maaari pa raw itong iakyat sa Korte Suprema kaya maaring abuti ng eleksyon. Kung sakasakali po na hindi madesisyonan on time
ang kanilang kaso at sakali pong sila ay mahalal o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang assumption at nakapanumpa na, ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ay ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ang posisyon naman ay congressman. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy ang kwentuhan with King of Talk, Boy Abunda, sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Si Tito Boy napareminisce pa sa kanyang mga pinagdaanan bilang isang kapuso. Makichika kay Lars Santiago. This has always been my home. Hindi ako nahirapan bumalik sa GMA7 because dito ako nag-umpisa. Hindi ako nahirapan dahil dito ako... Sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network, sinariwa ng King of Talk na si Boy Abunda ang kanyang humble beginnings as a kapuso. Mula sa pagiging publicist, di raw niya ini-expect na pupunta siya sa mundo ng telebisyon. I didn't imagine I would get into the talk show business. I was working with Jimmy Films, and that was one of the proudest moments in my life. So I was here and I was over talking. So they noticed there was a possibility that I could have done talk shows. Puno ng papuri si GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. para sa King of Talk. Boy is an ray of light. You know, in the changing world, di ba? Siya nanatiling tapat, that freshness, that integrity sa kanya mga pinapublish, sa kanyang mga binibigkas na salita, and the way he is with his interviewees and his co-workers is something that is encouraging. Sana lahat moving forward manatiling may ganun. Nasa contract signing din si Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA. Nothing but gratitude for renewing with the network and with Fast Talk with Boy Abunda. Always his generosity para makatulong sa ating mga programa, sa ating mga artista, lalong-lalo na yung mga bago, yung interest niya para tulungan tayong hubugin sila. May mensahe para kay Boy si Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. You embody what GMA Network stands for: credibility, integrity, and excellence. You managed to maintain your superior standard of professionalism, and you stayed true to your values. Kaya nag-iisa ka lang, Boy. Nag-iisa lang ang Boy Abunda. Sa ngayon, pinaghahandaan ni Tito Boy ang ikatlong taon ng Fast Talk with Boy Abunda. I'm grateful to have been given this chance and napatuloy kaming bahagi ng pakikipagkwentuhan sa nanay, tatay at kapuso na parati kong sinasabi. Maraming salamat din sa pagpapahiram ng 20 minutes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. So, happy and grateful. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, hindi lang maalinsang ang panahon ang dapat paghandaan, kundi pati mga pag-ulang idudulot ng tatlong weather systems na umiiral sa bansa. Ayon sa Pag-asa, magdadala pa rin ng pag-ulan sa extreme Northern Luzon ang hanging amihan. Shear line naman sa eastern section ng Northern Luzon, habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Southern Mindanao. Batay sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas ay posibleng ulanin na ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen. Pagdating ng hapon, halos buong Visayas at Mindanao na ang inaasahang ulanin.
Posible ang heavy to intense rainfall kaya mag-ingat sa banta ng mga pagbaka at pagguho ng lupa. Gaya ng naranasan kaninang hapon sa ilang lugar sa Metro Manila. Hindi iniaalis ang tsansa ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Kaya iba yung pag-iingat at huwag kalilimutan ng pagdadala ng payong. Binuntutan ng helicopter ng China ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa may Bajo de Masinloc kaninang umaga. Inilarawan yan ng Philippine Coast Guard na mapanganib sa buhay ng piloto at mga pasahero. Nasa 3 metro na lang kasi umano ang layo ng Chinese helicopter na lumipad sa gilid at ibabaw ng eroplano ng BIFAR. Malinaw umanong paglabag sa International Aviation Regulations ang ginawa ayon yan sa Coast Guard. Sabi naman ng China, ang eroplano ng BIFAR ang pumasok sa airspace ng kanila umanong isla. Ang kanilang tinutukoy ay ang Bajo de Masinloc na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa harap ng mga foreign ministers sa Germany, itinanggi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang alegasyon ng China na nangako ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano. Sa isang panel discussion sa Munich Security Conference sa Germany, inungkat ang aligasyon ng China na ipinangako umano ng Pilipinas ang pag-alis sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Itinanggiya ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. There was never any promise to take out the ship. But what we should really take account of is why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around Ayungin Shoal? Itinama rin ni Manalo ang tanong ng moderator na di umano may mga bansang nagsasabing tila masyadong ipinagtutulakan ng Pilipinas ang issue ng West Philippine Sea sa China. I've never heard that discussed. That's something that's being, I think, floated around. Many countries in the region have come out and support the Philippines. And I haven't heard any country really come out against what we've been doing except for one. Wala pang tugon ng China sa mga nabanggit ni Manalo sa Munich. Pero dati na nitong iginiit na kanila ang bahagi ng West Philippine Sea na nasa kanilang 9-dash line, linyang ibinasura na ng International Arbitral Tribunal noong 2016. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga aso, man's best friend. Patunay dito ang isang fur baby na kasama niya ang kanyang amo through ups and downs. Sabay kasi silang namumundok. Matayog ang pangarap ng mountaineer na si Henry. Ang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo sa Mindanao. Kasama ang kanyang alaga, ang asong si Bundok. At ang pangarap nilang ito, hindi rin malabong ma-achieve. Si Bundok kasi isang Philippine Forest Dog. Ang mga Philippine Forest Dog na binansagan ding aso ng gubat o witch dog, kilala sa kanilang pambihirang lakas at liksi. Kahit mainit po yung panahon, matibay po sila. Pagkasama ko siya sa pamumundok, wala din akong alinlangan na baka alagaan ko siya. Kasi po si Bundok po napaka-behave po during trail, saka masunurin. Kahit first time niya sa isang lugar, alam na po niya agad yung daanan para po siyang nagiging isang tour guide. At nagsi-step by step na raw sila para sila sumakses. Sa ngayon kasi, ilang bundok na raw ang napagtagumpay ang akyat ni Bundok. Si Bundok po, nakaakyat na po siya ng 14 mountain sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Minor and major na rin po. May mga dagat na rin po siyang napuntahan. Ano naman kaya ang paghahanda ni Henry at Bundok para sa kanilang Mount Apo adventure? Ang paghahanda po namin ni Bundok sa Mount Apo ay yung pag-aakyat namin ngayon na mga major mountain dito sa Luzon. Para po pagdating po doon, handa po yung katawan namin, di basta-basta ang Mount Apo. Pero alam niyo ba ng Philippine Forest Dog na higit sa kanilang liksi at lakas, napaka-special na mga aso ng gubat dahil sa napakalalim itong ugnayan sa ating kasaysayan. Ang mga Philippine Forest Dog ay isang indigenous breed ng primitive dog na nagmula sa Pilipinas. Katunayan, may posibilidad pa na bago pa dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan noong 1521, may mga Philippine Forest Dog na sa ating kagubatan. Pinaniniwala ang kasama sila ng ating mga ninuno noon sa pangangaso. Kaya sinusulong ngayon ng ilang grupo na kilalanin ng mga asong gubat bilang kauna-unahang aso na pure breed mula sa Pilipinas. Sa
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.